the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer to the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. O Heart of Jesus, pierced for our sins, and giving us your Mother in Calvary. O Heart of Mary, pierced by sorrow, and sharing in the sufferings of your divine Son for our redemption. O sacred union of these two hearts, praised be the God of love, who united them together. May we unite our hearts and every heart, so that all hearts may live in unity, in imitation of that sacred unity which exists in these two hearts. Triumph, O sorrowful and immaculate Heart of Mary. Reign, O most Sacred Heart of Jesus, in our hearts, in our homes and families, in the hearts of those who, as yet, do not know you, and in all nations of the world. Establish in the hearts of all mankind the sovereign triumph and reign of your two hearts, so that the earth may resound from pole to pole with one cry. Blessed forever be the most Sacred Heart of Jesus, and the sorrowful and immaculate Heart of Mary. Obtain for me a greater purity of heart and a fervent love of the spiritual life. May all my actions be done for the greater glory of God, in union with the divine Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. Hear and answer our prayers and intentions, according to your most merciful will. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah to the Lord, and sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah to the Lord. And sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. A reading of the Holy Gospel according to Matthew, chapter 11, verse 25 to 27. Glory to you, O Lord. At that time, Jesus exclaimed, I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth, for although you have hidden these things from the wise and the learned, you have revealed them to the childlike. Yes, Father, such has been your gracious will. All things have been handed over to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son wishes to reveal him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Isang mapagpalang Miyerkules po sa ating lahat. Kamusta po mga kapatid? Kamusta po ang araw natin ngayon? Today is Wednesday, July 19, 2023. Kamusta po mga kapatid? Today, sa may mga devotion,
to our Mother of Perpetual Help or sa ating mahal na ina ng laging saklolo. Ang araw na ito ay ang araw ng pagdedebosyon at pagnonovena. So, naway nakapagsimba din tayo sa araw na ito. So, bago po ako magbigay ng aking munting refleksyon, ako po ay nagpapasalamat sa ating lahat na masugid na mga taga-subaybay, sa ating mga subscribers, sa bago nating mga subscribers. Marami pong salamat sa inyo. To all my relatives, family, and friends. Marami pong salamat sa inyo ding suporta. At sa lahat-lahat, mga tumatangkilik sa ating munting gawain, sa ating munting channel na ito. So marami pong salamat sa inyong lahat. At sa ating gospel ngayong araw, ito po ay from Matthew chapter 11 verse 25 to 27. So dito sa verse 25, ang ating Panginoon ay nagpapasalamat po sa kanyang Ama sa langit, no? Or sa ating ding Ama. That sabi niya dito, I thank you, Father, Lord of heaven and earth. At dito ay pasasalamatan ng ating Panginoon ang mga bagay na ibang hindi naihayag, no, sa mga matatalino, no, sa mga masasabi natin yung lengguwahe natin sa mga wais. So, the wise and the intelligent, no? But ito po ay na-reveal, no, ng ating Panginoon sa mga kapos, no, sa pag-iisip. Hindi kapos na walang alam, but din ang inahambing niya dito ay yung parang nasa bata, no, the infants, no. Have revealed them to the infants. So, bakit kaya nasabi ito ng ating Panginoon? Dahil sa panahon niya, sa panahon ng ating Panginoon, yung mga Hudyo, no, ay talagang kinikilala nila yung kanilang mga sarili as sila po yung mga matatalino, no, sa mga kautusan, sa mga kung ano man ang kanilang sinusunod noon, ano. Dahil sa paniniwala na sila po yung chosen people of God. So dapat sa kanila lang i-reveal or sa kanilang katalinuhan manggagaling kung ano ang gustong ipahayag ng ating Panginoon. But then, ang ating Panginoon ay ni-reveal ito sa mga yung walang gaanong pinag-aaralan, no? Dahil kung ating na-experience at nung tayo pa ay bata pa, no, kung sasabihin sa atin ng ating mga magulang na sundin natin ito, ay sinusunod po natin, ano, ang kanilang mga dapat nating gawin, ano. So mga kapatid, tayo ay naniniwala din because of faith, no, na totoo ito. So ang gusto lang ating Panginoon ay magkagaya tayo ng mga bata na ito, na little child, na maniniwala sa mga kanyang salita, no. But sa panahon ngayon, hindi maipagkaila sa atin, no, mga kapatid, that marami na ang matatalino, lalo na sa banal na kasulatan, ano. Iba't ibang pagkaunawa, no. At umabot na ito ngayon sa more than 40,000, no, yung mga nag-i-interpret, no, sa Bible. But then sa 40,000 na iyon, isa man sa kanila ay parang hindi pa rin magkakaunawaan. Ang nauunawaan ng nila ay yung titirahin ang simbahang Katoliko, no? But then, nasabi ko na, ang ating Panginoon ay hindi naghahangad, no, na
mai-reveal ito sa mga matatalino dahil yung matatalino ang akala nila sa sarili nila ay sobra pa sila, no? They are more than intelligent than our Lord, no? Sa ating Panginoon, sa ating Diyos, no? Sa panahon ngayon, sa modern times, science, technology, so yung iba naniniwala na walang Diyos, no? Dahil dito, yung katalinuhan lang. But then kung isipin natin, saan ba nanggaling yung talino natin yan? Sino ba nagbigay sa atin yan? So, mga kapatid, napakalungkot man isipin that minsan sa sobra nating talino, yung bang naaapakan na natin yung iba. Dahil gusto lang natin tayo lang masusunod. Dahil sa tingin natin ng ating sarili ay mas mataas, no? Mas mataas ang pinag-aralan ko. Nakatapos ako ng prestigious na na kurso, no? Or sikat na kurso at sa prestigious na school, no? So, yun. Hindi na tayo makikinig dun sa mga simpleng tao. So, dapat salita ng Diyos ay marunong tayo dito magpakumbaba at tanggapin, no, ng buong buo ang tinuturo, ang sinasabi ng ating Panginoon. Huwag na nating hanapan pa ng butas na ibahin, no. Karamihan ang sinasabi ay ligtas na dahil nailigtas na tayo ng ating Panginoon, ay ligtas na tayo. No, kahit na gumawa na pa tayo ng kasalanan ay ligtas na tayo. But then it's not that way. Paghirapan mo yan, yung kaligtasan mo, mga kapatid. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon that kung sino man ang naniniwala sa Kanya ay dapat magiging mapagkumbaba, no? Ang sumusunod sa Kanya ay mapagkumbaba at magiging humble, no? And the humility ay mangibabaw sa ating sarili. At sinasabi dito sa ating Ebanghelyo sa verse 26 that, "Yes, Father, for such was your gracious will." You know? So, grasya niya yun, no? Will ng mahal ng Ama sa langit to reveal it to the little ones, no? Yung mga bagay na gustong ipaalam ng ating Panginoon. At so dito sinasabi niya rin that no one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and to whom the Son chooses to reveal Him. So yun lang, no? Yung kagustuhan, no, ng Diyos kung sino, no, ang gusto niyang ihayag ang kanyang sarili, no, ang pinapayagan lang. So kung tayo naman ay hindi tayong payagan na malaman natin ang katotohanan ng mysteries ng ating Panginoon, ay wag na nating pilitin. Hayaan na natin na ang Panginoon mismo ang maghayag nito sa atin. Magsaliksik man tayo ng magsaliksik, pag hindi ito pinahihintulutan ng ating Panginoon, ay hindi natin ito maaangkin. So the important thing is that sundin lang natin, no, ang kalooban ng Diyos. Magpakumbaba tayo, being a little child, tanggapin at mahalin ang salita ng Diyos. As our patron sa school, St. Augustine, sinasabi niyang faith seek understanding. So yun, mga kapatid. At marami pa siyang mga quotes na sinasabi about the reasons of faith, that faith is to believe what you do not see, and the word
of this faith is to see what you believe. Okay? So, kung naunawaan natin ito mga kapatid, ay sana naway sa buhay natin ang salita ng Diyos. At katulad ng mga bata, ay susundin natin ang kanyang mga sinasabi. So, walang mawawala dito sa atin pag sinusunod natin ang ating Panginoon. So, mga kapatid, sana naway ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay ating mapag-unilayan ng mabuti at may apply sa ating araw-araw na pamumuhay. So, yun lang po mga kapatid, at marami pong salamat sa inyong lahat, sa lahat nating na mga taga-subaybay, sa ating mga subscribers. Marami pong salamat sa inyo. Naway ang Panginoon ay gagabay sa atin sa araw-araw nating pamumuhay at ipadala niya sa atin ang banal na Espiritu para po tayo ay gabayan na maunawaan ang kaniyang gustong mangyari sa ating buhay. So mga kapatid, marami pong salamat muli, at huwag lang po nating kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Let us pray. Spirit of wisdom and understanding, enlighten our minds to perceive the mysteries of the universe in relation to eternity. Spirit of right judgment and courage, guide us and make us firm in our baptismal decision to follow Jesus' way of love. Spirit of knowledge and reverence, help us to see the lasting value of justice and mercy in our everyday dealings with one another. May we respect life as we work to solve problems of family and nation, economy and ecology. Spirit of God, spark our faith, hope, and love into new action each day. Fill our lives with wonder and awe at your presence, which penetrates all creation. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen.